Okay, magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol at kasama ko si... Happy New Year po, Attorney Sherwin Enriquez. Oo nga, Magandang Happy New gabi. Year. Happy Three Kings. Three Kings, oo. Okay. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwic882am.com at i-download ang DWIC application DWIC882 sa iOS at Android phone. Live rin kami via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23. Kuya Sherwin, happy long holiday. Oo. Haba! Ang haba, di ba? Oo, kaya... Recharge na ba? Recharge na? Okay, recharge na recharge. Yeah. Oo. At saka, siyempre, may mga marami nangyari na siguro katulad mo rin na hindi ako nag-abroad pero nagpa-bless ako kay sa Manawag. Aba. Our Lady of Manawag. Oo. Kami rin, di rin kami na dito lang sa sa staycation lang actually. Staycation dito lang yan, kami. no. Medyo biyahing Tagaytay ng konti. Lapit-lapit lang. Dito lang. Oh. Yes. Okay. So, siguro, medyo kinalulungkot ko dahil yung supposedly guest natin papunta, kaya lang due to some errands, hindi siya nakapunta. Unavoidable circumstances. Unavoidable circumstances. Oh. Kaya, itutuloy pa rin natin yung usapang PWD at yung mga napapanahon sa January 2026. At nabanggit mo yung January 20. Yes. Kung pwede lang po, magpa-public service lang tayo ng Sige, konti. okay. Patulong naman ako, pa-flash lang sa screen. Okay. So, nagsimula na kanina yung yung sa City of Mandaluyong na ng pagtanggap ng mga application at renewal. Yes. Ng business permit, pagbabayad ng buwis at iba pang kaugnay na serbisyo ng pamahalaang lungsod. Iwasan ang penalty, ang deadline sa pagbabayad ng business permit ay hanggang Enero 20, 2026 lamang. May kaakibat at kaukulang penalty pagkatapos ng nasabing petsa kahit na nakapagpa-assess na. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Business Permit and Licensing Department 85325001, Local 731 at 712. Yun. Okay. Siguro tuloy na natin yung usapang PWD. Ano ba yung PWD? Persons with Disability. Yun. Oo. At sino yung mga matatawag na PWD? Siguro, bago natin sagutin yun, ano yung mga batas na nasasaklaw ng PWD? Kasi definitely, Yes. naka-define dyan kung sino itong mga to. Correct. Unang-una na batas na pagkakaalam natin nung nag-aaral pa tayo is yung Republic Act 7277, which is yung Magna Carta for the Disabled. Ang tawag pa nun, Kuya Sherwin, is Disabled Persons. Oh, Hindi pa siya persons with disability. Tapos sumunod yung batas na noon is 9442. Ang tawag naman sa mga persons with disability is differently abled persons. So ito yung nag-evolve yung batas. Nag-evolve. Tama. And then finally, hindi pa naman final, yung 10542 na nag-strengthen yung differently abled person covering yung mga discounts. And then the creation of the Philippine Disability Affairs Office ng bawat, alam ko taga Mandaluyong ka, may PDAW office sa bawat municipality or cities. And then finally, na-expand pa further ng pribilehyo ang mga PWDs under Republic Act 10754, which is sa lahat ng government agency and even sa private institution, at least 1% ay dapat employed PWDs. Minsan makikita natin sa mga establishments, no? May mga greeters na medyo
sabihin natin merong kapansanan. meron ng merong konting challenges physically, pero yes. they're given those types ng trabaho na akma naman doon sa kanilang kakayahan. Correct. At saka, Kuya Sherwin, pag pumunta ka ng Boracay, alam ko, pumunta ka dyan eh. Meron dyan yung almost 100% PWDs, yung mga I midget, yung mga maliliit doon na. Naalala ko dati nung Diba? nakukwento sa akin ng mga tito ko, meron daw yung tinatawag na habit house. Yun. Habit house. Yun. Sa Malate daw yun dati. Isa pa yun. Mga folk singers yung mga Correct. Pero, Kuya Jerry, Yes, nabanggit mo yung evolution ng batas eh. Yes. Ng mga, ano ba talaga yung mga karapatan at pribilehiyo ng mga PWDs? Pero siguro mas maganda, Kuya Sherwin, let's define first. Ano ba yung mga PWDs? Okay, sige. Yung persons with disabilities. Sino-sino yung Siguro, pwedeng i-consider na person with disability? Disabilities. Oo, kasi merong sangay yan eh. May physical, di ba? May mental, anatomical, at may disability at the same time, meron yung impairment. Okay. So, ano yung differences naman kayo? Oo, yung mga parang yung pag sinabi mong disability, ito yung kulang ka sa, pero kulang ka sa pag-iisip, kulang yung anatomical components, like kulang ka ng isang finger or anything, o kulang ka sa, sabihin natin, yung functional literacy mo. Okay. Na kunwari, ikaw ay at the age of 18 pero you're thinking like 5 or 7 years old. Kasama po 'yon. Para may delay yung may delay, development. Yes. Pero may mga iba na pag sinabing disabled pero kumpleto naman siya. Kompleto naman. Oo, pero yung functional niya, let's say for example, the entire arm nandyan naman. Kaya lang hindi na gumagalaw. Hindi lang gumagana. O loss of use yung function niya. Kasama pa rin yun sa disabled. So, parang ganun. kumbaga, pwede rin sabihin, Kuya Jerry, na Opo. yung kakulangan ng mga parts, Yes. it can be natural, nung Yes. pinanganak, kulang na, at pwede rin na nung buhay na siya, na-aksidente kaya natanggal. Yes, that's possible na because of accident or because of sabihin natin yung kinakain, sorry Oo. Oo, Tama. tapos biglang siguro diabetic ka, biglang andyan pero Kailangan ma-amputate, something Oo. gano'n. Or hindi man ma-amputate, nandyan lang pero Hindi na gumagana. Hindi ka gumagalaw. Oo. Which is part pa rin yan pag nag-claim ka, 'di ba, sa Employees Compensation Commission o sa SSS, yung loss of function, loss of use of the function, either the finger or the arm or mayroon pa rin kaakibat na benepisyo yan. Ayun, oo. So, doon na tayo sa, sabihin natin, ano yung mga rights and privileges. Ito yung equality sa employment. Equal opportunity. Equal opportunity for employment. Which is, pag hinire mo daw ang PWD, you will give the same as normal or able-bodied person. Okay. Hindi na, dati kasi meron tayong batas na pagka-handicap, 75%, di ba? At least 75%. This is with regard to compensation. Yes, sa compensation, salaries, honorarium, any kind. Oo. Whether in monetary or non-monetary benefits. Mga fringe benefits, pare-pareho. Yes, pare-pareho yan. Pero right now, 100% na kung ano yung binibigay mo sa at hinire mo siya, it's a waiver of your right na hindi dapat mas mababa ka, hindi na. Same na rin. Same na rin. Oo. Yun yung nakapaloob sa Magna Carta for the disabled persons, which is they pinoprotektahan na. At nagsimula na rin dito, Kuya Sherwin, yung 20% discount. Pero hindi sa lahat. On all, sabihin na natin, dito lang sa mga air, transportation fare, mga ganyan. Yung mga necessity like medicine, di ba? Yung sa hotel and restaurant na pagkakain ka, basic food, dyan na nagsimula yung 20%. ikaklaro ko lang yun kay Jerry. Opo. So, yung discount mo
na pribilehiyo bilang isang PWD ay hindi sa lahat ng bagay. Hindi pa. Hindi pa. Oh, kasi may expansion yan. Oo. Oh, under Kasi halimbawa, 72, 77. nagpunta ka Oo. sa isang bar at sabihin mo medyo nag-relax ka lang doon, medyo Yes. uminom ka ng konting serbesa o yun ba i-covered? Hindi kasali yun. Kasi luxury na yun So, eh. Oo. yung mga basic lang na Yung basic na kumain ka ng tapsilog, kumain ka ng breakfast, lunch. bumili tsaka ka ng damit sa department store. Well, Kasama ba sa yun? simula hindi pa. Okay. Oo, sa simula So, hindi pa. Yung batas ngayon hindi pa kasama. Hindi, yung latest ngayon, kasama na. Kasama na. Kasama na. Okay. Yung mga basic clothes which means, let's say, sabihin natin talagang kailangan mo yan na ordinary and regular course of your function as an employee or as an individual. Yung mga signature clothes. Ay nako, hindi. Hindi na kasama. Sorry Okay. Pero hindi kasama 'yun, no. Okay. Hindi na kasama 'yun, no. Kasi parang can afford ka na, bakit parang Okay. anong logic noon, no? At saka yung halimbawa, let's say for example, nagpamasahe ka. Not for the sake of yung parang kailangan mo kasi Kumbaga, therapy mo. yung massage na bilang isang therapy versus yung massage na relaxation. Relaxation, yung parang luxury mo na lang Oo. yun. Parang dagdag. Hindi pwede yun. Oo, hindi kasali. O kaya halimbawa, nag-golf ka. Ganon. Pero, ay, wala akong tinuturo kung sino Oo. Yung mga tech natin dito. Oo, baka golfer yung mga yan. Kanina, sumisigaw. 4 daw, 4. Tapos, Dalawa lang naman sila to. tapos sasabihin, 20% discount. Ay, grabe ka naman. Green pea na nga lang. Ayun. Yan yung mga saklaw nung 72-77. Tapos, ayun na, nag-evolve na. Andito na yung 9442 which is nag-create na ng National Council for Disability Affairs. Okay. Which is, bawat sangay ng munisipalidad, meron na yung PDAO, yung Yan. bibigyan na tayo ng ID, di ba? Yung, bawa, kung disabled ka, katulad ko, differently abled, mucoso-skeletal, hindi ko alam kung ano yun. Pero more on sa muscle yun eh. Parang Okay, ganon. okay. Parang pagmamanhid. Ayun, entitled na ako. Kasi hindi ka naman makakabil, Kuya Sherwin, kung yung tawag nito, wala kang ipakita. Parang, I think, kailangan, isa sa requirement, yung parang doctor certificate and then yung medical abstract. Yes. To prove na talaga meron kang physical disability. Pero ang PDAO, nagiging relax yan kung kita naman. Kahit wala pang lalo na sa mga indigent Okay. person. Siguro alam niyo yan sa Mandaluyong kung andyan na paparating. Obvious naman na disabled o persons with disability, ay talagang bibigyan mo ng card. O, Okay. even without asking for the documents. So, siguro to follow na lang yun. Pero kailangan niya parang ganun. Pero kung obvious naman, yung nilalapit, talagang, Oo, obviously. Pero yung katulad natin na normal, tingin natin normal. hindi makikita beyond the Yes. ordinary, Oo. na upon sight, Yes. hindi. Ayun, hindi ka talaga makakakuha ng discount. Kailangan i-prove mo. Assuming na meron ka pa, sabihin mo na iwan mo, hindi pwede yun. Oo. O kaya yung halimbawa, over the counter, imbis na kainin mo doon, i-consume mo doon, kailangan mo ng yung book. Yung parang, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung para ililista nila. Yung booklet. Parang may Yes. booklet na ganun. Ang function pala nun, Kuya Sherwin, kaya nilalagay kasi parang once a week ka lang na makaka-avail nun. Okay. Parang ganun. Parang pag sobra-sobra naman na, lalo na kung halimbawa, di ba sa Quezon City, libre ang sine. Okay. So, ililista nila yon. Pagka, sobra-sobra na, parang sinapin Wala ka nang ginawa kundi manood ng sine. Parang ganun. Yun ang purpose doon. Yun ang purpose noon. Kaya at least nalilista. Tapos, may limit din sa medicine. Okay. Oo, lalong-lalo na kasi ngayon i-encompass na natin lahat ng batas. 4 yun more or less 4 na batas yun.
So, andun na cover pati relatives eh. Pati yung mga caregiver ng immediate relative na nagte-take care, may incentive na rin yun. So including, so kumaga yung privilege o yung benepisyo would Yes. extend up to the individual who takes care of the PWD. That's correct. Kasama na yun dito sa yung latest na batas. Okay. Pero dun sa 7277 at saka dun sa 9442, wala pa yon. Pero up to what extent hindi naman lahat ng benepisyo ng PWD mai-enjoy din nung nag-aalaga sa kanya or limited lang? Limited lang din. Oo. Unlike dun sa PWD talaga, basta necessity sa kanya, basic, talagang kahit unlimited. Okay. Oo. For purposes of medical niya, meron justification na talagang beyond yung, let's say, for example, 3 times a day siya naggagamot, ngayon, tinaasan, i-justify lang ng doktor. Siguro, i-require lang ng So ito yung mga nag-aalaga sa PWD, ito yung mga relative, yung mga, pero when it Pwede comes rin to hindi. Pero ang tanong ko kay Jerry, paano yung mga professional na caregiver do sa mga PWD, ma-extend ba sa kanila o exemption sila? Actually, kasi by work or by profession yun yung ginagawa. Actually, papasok siya, Kuya Sherwin, sa incentive for the employers. Na yung mga paid salaries, paid benefits nila, 25% of those paid shall be deductible from their corporate income. Okay. Parang deductions yon na kunwari, ito yung corporate income mo. So, ang taxable ng loan, ililess mo muna yung 25%. Parang ang ganda rin kasi may incentive eh. Tama. Yung labor cost mo dun sa mga empleyado doon, at the same time, nagpagawa ka ng facilities para sa persons with disabilities, pwede mong i-deduct yun as from the income tax or from the corporate income. Yun naman sa mga private sector. Yun ang maganda doon. So maraming mga kailangang pag-aralan dyan, no? Tsaka, para ma-maximize mo yung ino-offer ng batas. yes, tsaka yung evolution doon sa sabihin na natin doon sa from yung 1% na sinasabi ko na at least ma-employ sa social development agencies ng gobyerno lang dati. Pero right now, yung latest 1% on all government agencies and 1% on all private, so provided that meron kang employed na at least 100. So, for every 100 employees, meron kang at least one Okay. one PWD. So, kung 500, may lima ka. Lima ka. Sa private yan. Pero sa government, all government offices, whether sabihin na natin government-controlled corporations, GOCC, GFIs, including yung mga sabihin natin finance ng government. Majority of the stocks are with government, 1%. Okay. 'Di ba? Medyo maganda siya. Ito yung mga rights and privileges nila sa PWD. And of course, ang pinaka-importante diyan, Kuya Sherwin, discount. Ay, syempre. Yung 20%. Parang may tanong ka kanina na yung kung merong halimbawa, paano kung may nag-violate? Yan. So both ways pwedeng merong hindi naman talaga PWD Yes. na nagkaroon ng PWD at gustong i-avail yung mga benepisyo ng isang PWD. At on the other side of the coin naman, yung mga establishmento o yung mga service providers na hindi naman ina-acknowledge yung privileges na dapat na ibigay doon sa PWD. Pag may mga violation na ganyan, Kuya, meron din penal sanction ang tawag nun. Yan, which is dun sa mga simple crimes, nagre-range yung fine niya sa 5,000 to 50,000. Saan tumato? Sa mga nagpapanggap o dun sa hindi nagbibigay ng benepisyo?
Yung nagpapanggap kasi, although hindi niya covered yung nagpapanggap papasok niyan diyan sa other crimes like yung usurpation, dun sa estafa, mga ganun okay. Nagpapanggap yun kasi using falsified document. Hindi siya dito. Okay. Pero pagka Pero halimbawa, yun violators, nagdi-deny. Oo. violators, di-deny mo, o kaya yung nang bibilify ng PWD, yung nang lalait. Oo. Ayan, may dito yon saklaw ng PWD laws. Kung questionin, ba't ka nagkaroon nito, di ba? Mga ganun. Di ba yung mga ganun? Di ba? Tapos, meron ka na ngang PWD ID. Hindi ka, itsura mo talagang normal ka parang ganun. Hindi pwede yon kasi meron ka na nga may mga kanyan, karampatang penalty. Sa imprisonment, i-range na lang natin kasi kung isa-isay natin, baka from not more than 6 months imprisonment to not more than 6 years. Okay. Tapos, ang fine yan, nagre-range siya sa 5,000, not less than 5,000 to 100,000. Taas din. Masakit Taas din yun, ha? Masakit din yun, oo. Pero siyempre, iba-ibang scope ng violation. Yung degree. Yung degree, yung gravity. Gravity of the offense. Oo. At pinoprosecute yan, of course. Kung gagaling sa, parang ako, sa fiscal, then pagka may prima facie evidence, iba na yung ng... Hindi na probable cause. Hindi na probable cause ngayon. Prima facie na which is more than doon sa probable cause. So, which is I can sense na mas okay. Kasi nung probable cause, Kuya Sherwin, kasi dati maraming filing ang dami. Tapos madidismiss lang. Oo, ang dami. Tapos alam mo na, konting accommodation pwede na. Kasi probable probability na kinumit niya. Kaya marami rin in the end, at the end of the day, acquitted. Diba? Kaya ngayon tinaasan yung level nung ebidensya. Yung fair and reasonable certainty of conviction once the case is held for trial. Ganon, ang ganda ng Pero here, ganon pa rin. Ganon ang quantum of evidence pa rin, especially sa criminal side. Pa rin? Proof beyond reasonable doubt pa rin. Oo. Sa piskalya, prima facie evidence. Okay. With a fair and reasonable conviction. Parang ganon. Oo. So, sa yung sinabi natin, yung 10524, ito yung sinasabi natin na 1% on all government. And then, finally, yung 10754, which is 20% on almost all coverages. Almost all. Except for luxury. Yeah, Alam naman natin kung ano yung luxury. Bibili ka ng Louis Vuitton, Kuya Sherwin. Diyos ko naman papadiscount ka. 20%. Unless talagang may discount, di ba? Oo. Naka-sale siya, di ba? Oo. Yun yung O kaya, kung meron kang ano man tawag nun, yung prestige o elite card, mga ganun. Yung mga frequent buyer ba yung mga ganun? Yes. O kaya sa membership cards, mga ganun. Yes. O kaya flyer ka or mahilig ka sa cruise ship. Meron kang yung mga mabuhay miles, mga ganon. Ayun, yun na lang gamitin mo. Wag na yung Wag na yung PWD. Oo. Ayun pala, Kuya Sherwin. Pwede mo bang gamitin at the same time? Kunwari, may elite card ka, meron kang privilege card. At the same time, yung PWD hindi. It should be in the alternate. Either. Either, hindi pwedeng both. Ano na matitira doon, Kuya Sherwin, di ba? Baka patong-patong nung sa patong, baka sila pa may utang sa'yo. Yes. Yun, kaya sabi nila, hindi pwede. Either you use that, lalo na kung halimbawa, medyo merong ka-date, gusto mong magpa-impress. Magpa-impress, ayan. Hindi pwede. Kaya nga, may PWD ako, at the same time, may ako, hindi pwede yun. Iyon. Okay, Jerry, medyo maganda na yung usapan, napapalalim tayo, pero mag-time check po muna tayo. Yes. 7:25 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Andito na naman po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad at si Kuya Sherwin Enriquez po. Ayun. So,
meron tayong yung mga pagtatrato ng Oo. PWDs. Siyempre, may mga penalty yan. At ano yung mga saklaw ng pagtrato, yung tinatawag na vilification, ridiculing, either in public o in a gathering. Sige nga, may Ayun. paliwanag kaya ko Jerry. Halatang ni-review na maigi. Ni-review ba? Yung, Parang parang magte-take ng bar ulit Oo si nga Jerry. Oo nga 1 minute na cramming, parang gano'n yun, di ba yung panlalait ng PWD o kaya pag sabihin natin yung pagmumura. Aha. Oo. O kahit wala kang sinasabi, kundi minumustra mo ba? Yung parang naglalakad siya, pilay mo siya tapos sasalubungin mo, ganun din. Ayun, kasama yon sa mga... Minimimik mo siya. Parang Ayun, gano'n. mimicking. Ayun, mimicking. Oo. O kaya yung sabihin natin na yung paasahin mo. Lalo na sa mga katulad natin na medyo pogi ng konti. Hirap mo yan. Ayun. Siyempre. Konti lang, konti lang. Sama si Sagad Kuya mo na. Sherwin, sagad mo na. Sige, sagad mo na. Tapos, pasisiklaban mo. Paasahin mo. Tapos, medyo i-break mo. Iiwanan mo rin pala. Iwanan mo. Mga- Masakit. Pare-pareho kayo. Iba-iba lang ang pangalan nyo. Oo. Ingat ka doon, Kuya Sherwin. Kasi, bakit? Merong penalty. May Merong batas, oo. imprisonment. Oo. Hindi katulad ng normal and able-bodied person. Pag ganyan, walang rason. Pero yung Pero yung logic behind this is because of the vulnerability ng mga That's PWDs correct. natin. Tama, oo. Kaya, isinabatas yun. Kaya, prinotektahan sila. Even sabihin natin, yung intention natin, itong masama ko yung Sherwin hindi yung perception ng offender. It is the perception of the offended party, aray ko. Yung paano nyo na-perceive yung meron sa Oo, kanya. halimbawa nga, hindi mo lang talaga na pinaasa mo, pinasagot mo siya, tapos biglang iniwanan mo, sasabihin niya sa akin, dahil pilaway ako, dahil ganito ako. Patay ka Kahit ngayon. hindi yun naman talaga yun. Kahit hindi naman talaga yun. Yun. Kaya, sa mga nakikinig, ingat kayo. Pwede niyo naman tanungin PWD ka ba? Parang gano'n, no. So, yun, yung mga nasabi natin kanina, imprisonment nun, not more than 6 months to not more than 6 years. Oh. Mataas, oo. Tapos ang fine, not more than 5,000 up to not more than 100,000. Or both, at the discretion of the court. Masakit, oo. Depende kay judge yan. Depende kay judge pa yun. Oo. Okay. Siguro, total, kapatiran para sa bayan tayo. Ito yung yung $1 million question. Kasi syempre, Yes, alam yes. naman ng mga nanonood at nakikinig sa atin na programang kapatiran para sa bayan. Oo nga. Mga kuyang, mga mason. Mga mason. Oo. Siguro tatanong na, kayo ba sa masoneria, Oo. tumatanggap ba kayo ng mga PWD? Yes. Very worshipful, sir. Naku, patay tayo. Ako To be na naman, honest. Actually, kuya, wala pang specific edict dyan. Pero ang sabi lang naman ng ating, siyempre, yung mga matatandang mason at saka medyo experienced na mason. Hi kay Kuya Manny Gesta. Sabi niya, basta magawa niya in full yung ritual. Okay. Oo, from the time na na-initiate siya, pass and then raised. Siyempre, bawal na natin sabihin kung ano yon. As long as he can perform substantially the ritual, wala tayong problema doon. Kasi may physical demand. Yes, may physical May demand. physical demand. And mental Mhm. exercises. Which is, nagawa niya yon, walang problema. Wala tayong pag-uusapan. Wala tayong pag-uusapan. Basta kaya niya. Oo. Ngayon, as to the, sabihin natin, kasi, pwede ba kaya yon? Pero, ay kay Kuya Teddy Calaw, pag blind, diba? Yung sabihin natin, medyo malabo yung mata. O kaya, hindi niya makita. O kaya, pag ginanon mo siya,
na re-restrict yung kanyang, kasi may impairment pagka Oo. blind na nga, medyo malabo na, igaganon mo pa. Tinakpan mo pa. Oo, may psychological effect dun sa tao. Well, it depends on the discretion of the lodge kasi wala pa kasing edict na specifically pertaining to that kind. Yun. Oo. Siguro, punta naman tayo doon sa moving forward naman. Yes, yes. Halimbawa, ay mayroong isang normal na brethren Yes. at bigla naging disabled. Ang siguro ano lang, lalaroin lang correct, natin. correct. Baka mamaya mga nakikinig sa atin na hindi naman member Tama. ng masoneria. Paano yung ganun? Ibig ba sabihin nun dahil hindi niya na ma-perform yung mga mamuestra, yung mga kailangan imuestra, matatanggal na ba siya? Hindi pwede. Hindi. Oo. Actually, Kuya Sherwin, it is based on experience doon sa Pacific Masonic Lodge number 501. Parang alam ko yun. Diyan ba banda sa Quezon yan? Yes, At yes. medyo kakaway lang natin si Mayor. Ha? Correct. Si Mayor Pojeda. Yeah. Oo, Fred Pojeda. Pero ano, Kuya, yung charter master kasi ng 501 is si Kuya Bernard. Hi, Kuya Bernard Villasor. By the way pala, may nagpa-shout out si Kuya Gary. Gary Villaluz. Hi and shout out kay Vinson's Masonic Lodge number 507 at Dait Masonic Lodge number 247. Hi Kuya Gary. Next time guest ka namin dito Kuya Gary. Alam mo naman pagka kailangan ko yung iyong tulong na maghanap. Pag di ko mahanap, ikaw na. Di ba? Okay, Kuya Gary, salamat. Okay, so balik tayo dun sa Kuya Sherwin, ano yung natin? Ang isang kuyang na nagkaroon ng disability. Ayun, si Kuya Bernard is charter master namin. It so happen na mahilig yan uminom eh. Okay. Kaya naputol yung hindi lang isa, 2 paa. So naka-wheelchair yan. Okay. Pero incumbent charter master. Ang ginawa namin, kaming mga charter member, kami yung nagpe-perform. Pero nandun siya sa tabi. Okay. Which is pinayagan naman ni DDGM, District Deputy Grand Master at saka ni GLI, being the siyang may supervision sa ritual. Which is tama naman kasi hindi naman niya kasalanan na mawala yung paa niya eh. True. At saka alam naman natin sa atin fellowship. Hindi yung hindi yung 'di ba? Mas mahaba yung fellowship kaysa dun sa lodge meeting natin. Oo nga pala. Alam mo yun, siguro. No? Ay, oo nga. Nabanggit mo yan, ha? Opo. Papasok na naman tayo doon sa mga instalasyon. Ay, oo nga. Mga kuyang. Katatapos lang ng Christmas season. At papasok na tayo sa installation months. Hinay-hinay lang. Ito yung medyo crucial na panahon sa kapatiran at medyo tumataas ang mga kolesterol, That's ang correct. mga uric at iba pa. Sugar, yan. Correct. At saka, Alalay lang, mga kapatid. saka mga mason, alam naman natin kahit may pera yan, mas gusto nila libre. Oo, kaya si Kuya Gary, na banggit ko na. Elected junior warden siya. Kaya Kuya Gary, Congratulations. Congratulations. Invite mo kami sa installation mo. Ayan. Okay. So, yung mga naman, siguro Kuya, idagdag na natin. Ikaw naman ang tatanungin ko kasi hindi na mo bakit tinatanong eh. Hindi ako nakapag-review. Yung mga petitioner. Oh. Yan. Na paano naman pagka halimbawa, kasi entered na sila, tapos fellow crop, pa-master. It so happen na hindi naman nila gusto na naputulan sila o na sila. Pwede pa ba silang magtuloy? Well, hindi ko alam kung ano jurisprudence natin dyan. Pero wala pero sabi nga natin kahit na entered apprentice ka na, you're already a brother. Correct. You are not just given the everything yet. Yes. Very limited pala, pero you're already a brother. Yes. So if we are extending yung understanding sa isang master mason na we also who is also a brother, so I don't see any reason bakit hindi natin siya papayagan tumuloy. Correct. So parang it has the same logic with a master mason. Yes. It so happen master mason ka. Pero entered ka. Pero brother pa rin. Brother ka pa rin. Entered fellow crop, brother ka pa rin. And siguro ako, Kuya Sherwin, nagdidepend ako dun sa
at the will and pleasure of the worshipful Iyon. master. Pag sinabi ni master, hindi, tuloy yan. Wala tayo magagawa. Bahala na eh. Answerable naman. Diba? Doon na lang. Oh, yes. Yun eh. Kaya nga sublime dictator ang worshipful master eh. Oo. Okay. Ay, hi pala kay ating Grandmaster, Most Worshipful Raul E. Canon Jr. Okay. Noble sir. Iyon. Paano naman yung yung mga gurong mason na PWD? May mga karapatan daw ba at pribileyo tulad ng isang normal na gurong mason? Ayan. Yun. Parang parang phone in question. Oo nga eh. Babasahin ko na yung buong tanong ha. Yes, sige, Ang sige. isang gurong mason na PWD may mga karapatan at pribilehiyo tulad ng isang normal na gurong mason. May mensahe ka, Kuyang Sir, sa mga kapatid na masoneria, sa pakikisalamuha sa mga masong PWDs. Wow. Oo. Siguro ito, ang masasabi ko dito, yung mga gurong mason, lalong-lalo na yung mga karapatan at pribilehiyo. Sa ngayon medyo wala pa tayo nakikitang edict tulad dyan. Pero hopefully, sooner or later, sana po sa ating mga incoming Grandmaster o yung mga nai-elect natin ay makapaggawa ng edict para sa mga PWDs. Kasi marami na rin, kuya. Not because dahil ginusto nila, but because dun sa ating sabi na way of life natin as a Mason. Dahil yun nga, sabi ko sa iyo, kung 30 minutes ang lunch meeting natin, Mga 2 oras sa fellowship. hindi lang. At least, di ba? At At least. least, di ba? Oo. Lalong-lalo. At saka yung fellowship, sometimes, lalong-lalo na pag hindi ka member, uma-attend ka sa fellowship, hindi ka uma-attend sa meeting. Sa meeting. Doon na lang sa Fellowship. fellowship na Oo. dumidiretso. Which is, alam nyo naman ang consequence noon, di ba? Kaya nga sabi ni Kuya Sherwin kanina, hinay-hinay lang. Tama. Kasi, you might have an impairment, you might have a disability sooner or later. O, yung katulad nun, yung mga na-high blood, na-stroke, tapos nakaligtas naman, pero medyo baldado. Anong gagawin natin dito? Siyempre, lalo na yung kalusugan natin eh. Yung kalusugan. Yan ang number 1 natin na kayamanan. Dapat Correct. iniingatan natin. Correct. Kasi once na magkaroon tayo ng sakit, medyo Yes. hindi natin ma-enjoy yung kung ano yung ginagawa natin ng normal, di ba? Pero para sa akin, kuya, para maisip mo yung ganon, yung mga PWD na magkaroon ng edict, siguro dapat yung similarly situated. Yung ibig sabihin, nararamdaman niya, mason siya, at alam niya ang sipmat siya ng PWD. Hindi ko man kayang banggitin yan, pero of course, alam ng ating mga kapatid sa masoneria. Siguro man, in one way or another, kung sino man yung mga nakapila dyan, alam nila yung mga PWD. Yes. At meron silang nakasalamuha once or twice na, o baka may relative sila, at sana ma-address nila in general. Yes. Alam mo naman ang gumagawa ng edict ang ating Grandmaster. So, true. sooner or later, sana pag na-elect po kayo o nabigyan kayo ng sabi natin, pribileyo din kasi ang pagiging Grandmaster, makapag promulgate ka ng edict para sa mga PWDs. Lalong-lalo na sa ating mga gurong mason. Master Mason ang tawag noon, di ba? Yun lang ang pwede kong kayang imensahe, kuya. Kung Sige. meron. Baka may dadagdag ka, oo. Mamaya na tayo, magta-time check na muna tayo. Okay. 7:43 p.m. Okay, nagbabalik pong kapatiran para sa bayan. At of course, ang topic pa rin natin is persons with disabilities, Kuya Sherwin. Kuya Jerry, ito, may nagtatanong sa atin dito. Okay. In relation to sa pagtatrato ng mga PWDs. Okay. So, halimbawa, katulad niyan, itong panahon ng January, renewal ng mga business permit, katulad Yes, ng yes. binanggit ko sa Mandaluyong, Kanina, renewal na ng nagsimula na kanina. Meron dun mga priority lanes. May mga nakadrawing na yung babaeng buntis, yung babae na medyo yung sign na isang buntis, yung sign na isang parang may edad na, at yung isang parang naka-wheelchair. Yun ang tama. General correct. So paano yung magiging treatment sa kanila pagka gano'n? Dapat. Pagdating sa queuing,
Yes. Dapat 'di ba meron na ano 'yun, separate. Hindi pwedeng ano ko yan, ihalo mo yan sa ano, otherwise violation 'yun. Okay. Especially in all government agencies, mandated 'yan. Sa all government agencies na dapat may priority. Priority lane. Oo. Okay. Sige, idagdag na natin sa private sector. So dapat din sa lalo na yung mga shop, grocery, etc. Meron din na lane para Actually, sa kanila. kay Jerry, ito based on experience. So, minsan, sa isang bangko, Yes. so naka-queuing kasi yung parang kukuha ka lang ng stub kung ano yung transaction mo, i-input mo na rin, hintayin mo na lang yung number mo. Parang ang ginagawa nila, parang isang normal transaction, pag merong queue din doon sa PWD, parang isang normal ginagawa alternate. Para at least pati yung normal transactions din, umaandar din. Maandar. Pero actually, discretion na ng management. Kung paano i-address yung pero kung, dahil wala kasing PWD, pero kung marami din, hindi mo pwedeng gawin yun. Dapat dedicated lang sa kanila. Dedicated lang sa kanila yon. At saka, isang lane na lang yun eh. Andyan yung may edad na, andyan yung buntis, andyan na rin yung naka-wheelchair, parang naka-wheelchair. Yun yung PWD. So, dapat, ano na yun? May allocated para lang sa kanila. Sa parking, doon tayo sa parking. Yeah. Di ba? Meron din yun. Allocated din. Especially, halimbawa, kung may EV ka, may priority. Sa SM, nakita ko yan eh. Nabanggit ko na yung ano. Anyway, hi kay SM. Merong priority lane for the parking. Parang yung PWD parking, parang mas malapit sa entrance. Yes. Kumbaga yun ang placement nila usually. Tapos na-notice ko, kuya, malapad. Parang kayang-kaya yung mga luxury expedition. Ang lalapad. Kasi usually pag kung PWD nga naman, malamang yan naka-wheelchair. Correct. So baka para pagbaba niya na sasakyan, pwedeng nakaabang na yung wheelchair doon. Correct. So it would need bigger space. Yes. Para maisingit. Tapos katabi nung kuya, yung may edad na. Ganyan. Tapos may katabi pa yung buntis o kaya may daladalang anak na below 2 years old. Parang ganon. Ang ganda. Even yung mga charging station, meron na rin. Even sa gasoline station, hindi ko nasabihin kung yung mga major gasoline station merong allocated for the PWDs. And of course, other yung may edad tsaka yung buntis. Yeah. Sa airport, yan. Yeah. Kaya Jer, siguro, Okay. to wrap it up, in a nutshell, ano yung mga kailangang abata natin o yung talagang tatandaan natin pagdating sa PWD? Of course, yung rights nila and privileges, you have to observe and abide by the laws, rules, and regulations when it comes to PWD. You have to respect them, give them respect, and you have the obligation to prioritize them. Lalong-lalo ka kung nasa government service ka. Yeah. Katulad ko nung nasa Bureau of Customs kami, meron din yung lane, yung sa halimbawa magproseso ka ng single administrative documents, merong lane for the PWDs. So, naalala ko nga kahit yung sa mga restroom, sa mga hospitals, yes, kasama. May mga handrails pa. Sa company, nilolower yung telephone. Dati kasi hindi pa cellphone nilolower yung telephone para to accommodate yung mga naka-wheelchair. O kaya niraramp yung may moderate or modest correction on the building. Otherwise, alam mo yun, nasa City Hall ka, kuya, hindi kami bigyan ng building permit. Di ba? Saka yung mga, siyempre, pagka magpapa-ISO ka, yung mga accreditation, dapat talagang compliant ka. Compliant ka, lalong-lalo na sa mga ganyan, impaired persons like PWD. Napakagandang topic na naman. Naitawid. Naitawid din, Paano kaya sa i-equal lang natin, i-extend lang natin, paano kaya sa masoneria? Meron din man lane sa Grand Lodge? Parang nakikita ko, parang yun yung challenges. Yun yung challenges. Sana, meron din sana, hopefully, sa mga susunod na natin, magkaroon din ng priority lanes. Not just for the PWDs, pero yung mga may edad na
mga matatandang kapatid natin sa masoneria din. Yun. Oo. O kaya, hindi naman pwede sa buntis kasi wala. Walang buntis na mason eh. Oo. Pwede siguro yung kasama niya. Yan. Buntis. O yan. O kasama may maliit na anak. Yan. Sana meron din. Sooner or later. Oh, by the way, kay Jerry Opo. na offline na ano natin, Oh, yes. January 7, maglalabas na ng resulta. Okay. Good luck sa mga barristers, bar examinees. Oo, may kilala ako dyan. Abangan ko Ako yun. din. Ako. Ang dami kong aabangan. Oo, ang dami. Again, siguro reminder lang, whatever the result be, Yes. ano lang yan, kumbaga, nakatapos ka nga ng law school, it's just a period. Pero, it might not be now. Alam ko yun eh. Pero, Oo. laban lang. At least attorney ka na, wala lang period. Di ba? Attorney, Laban lang. koma. Good luck, Oo, good ganun. luck. Sana, Sana ma-periodan nyo po. we are hoping for the best. Sino ba yung chairman ko, Sherwin? Yung ano? Naku, hindi ko masyado. Oo, yung kwan ngayon for the bar. Pero alam ko yung susunod si kuya natin, Kuyang Justice Ricky Rosario. Oo. I hope maayos niya yung examination. Tapos, ano rin pala, a yes. reminder din kasi Oo nga. sa Biyernes, piyesta ng Nazareno. Oo. Medyo nabanggit na kanino doon sa mga news break na may mga kalsadang isasara. Correct, So, correct. yung mga motorista Abangan nyo natin, po, oo. Kung pwede may mga alternate na daanan, pakialam O kaya, kuya, kung kaya nyo din lumabas, wag na lang, Oo. di ba? O kaya, umiwas kayo doon, o mag-mall na lang kayo na malayo doon sa translasyon. Tsaka ingat po, Yung yung mga kababayan route. natin na Yes, makikisa doon sa translasyon, mag-ingat po tayo. Siyempre, lalo yung mga naglalakad doon na kayapak, maraming mga na-aksidente. Yes. Iba yung pag-iingat po. Tapos isa pa, Kuya Sherwin, para sulitin na natin. Total, tayo yung nagkakasawaan dito eh. Oo. Hindi naman. Ako kasi, Kuya Sherwin, baka wala ako sa sa susunod, sa next bakit Monday. O nga pala, nasan ka next week? Ayun, OSM meeting namin. Ay, ano ka nga Order pala of doon? the Secret Monitor. Ano ka doon? Guide? Parang junior warden yun. Yeah. Alam mo naman, kailangan pag officer ka, elected ka, kailangan ka. Tapos ka na yata, Kuya Sherwin. Hindi pa. Shout out ko na yung mga taga Arc of Steel number 9. Ay, mas kayo? Mas luma kayo. Kami kasi Pillars of the West Conclave number 10. 10. Magkasunod lang. Sila Kuya Bao, sila Kuya Sino yung Harold. nyo ngayon? Yung Supreme Ruler. Nakalimutan. Oo. Sa amin kasi Basta- si Kuya Mau eh. Si Kuya Bao, from Corridor Lodge Hindi number 3. sorry Kuya Sherwin, hindi kita pwedeng imbitahan kasi baka walang tao dito. Okay na. Oo. Dati in-invite ako ni Kuya Harold eh. Kaso, Okay. Hindi bale, pagka si Kuya Harold na, Yeah. nandiyan ka na. Oo. Pag siya na yung Supreme Ruler kasi siya yung counselor ngayon. Yan. Parang At- senior warden. Nga pala, isang reminder Opo. pa yun. Opo. Nabanggit din natin. Yung mga nakikinig sa atin ng mga kuyang, Yes. na may mga ideas o may mga activities na pwede natin i-feature dito sa ating Of programa. course, of course. Wag po kayong mag-atubiling mag-reach out sa amin, Kuya Jerry, sa akin, ni Kuya Ricky, o kahit kaninong host Yes. na kapatiran para sa bahay. Para Yes. mapagbigyan din namin kayo na may feature dito sa programa natin. Correct. Kasi ang daming nag-aagawan ng schedule eh. Kaya That's correct. para ma-schedule namin kayo agad. Yes. Lalo na itong, at least sa ngayon, medyo maluwag pa. Oo Pero nga, oo give nga. it 1-2 weeks, marami ng mga lalapit sa atin. Na-miss nga kita nung nakaraan, Kuya Sherwin. Bakit? Kasi nabanggit mo kanina na suki ka pala ng Suki ako yarda. ng yarda, oo. Hi kay Kuya Chris Adano. Hi. Andito si Kuya Sherwin. Suki Chris, ito. yung tinatanong Bigyan mo ko- ng 50% discount. Yung tinatanong mo presyo, di mo na ako binalikan. Oo. Hindi bale, baka maging salamat pala sa binigay niya Ay, na pagkain dito sa ating Ay, crew oo. at the same time sa atin. No? Sana all. Sana all. Oo. I-shout out ko na yung aking mga anak muna. Okay. Si Sofia, si Shane, si Sean, at saka si Santi. Sean, I hope you're feeling all right now kasi kinabitan siya ng braces kanina. So ano lang alam mo muna, naman yun. siguro soft diet lang muna siya. Medyo Soft diet. irritated para. Okay. Hi din. Getting used to it. Yes. Hi din kay kay Emil.
Demolay siya ngayon at regional master counselor siya. Kaya, Ay, pala yung anak ko, interested daw, tinanong ko na yung isa, Talaga, sige, sa amin na kung pwede, sa 10 Pasig. years old pa lang, mag-11 pa lang. Ayun, pwede na kasi ang 11. Pwede. Pwede na. Idi-dispensation lang yun. Yeah. Oo. Para at least, kaysa kunin ng iba. Sorry. Sorry. Alam ko, pareho kami ni Kuya Sherwin na Pratman, pero we love masonry. Okay. Oo. Hi pala kay Iya, kay Shane. Maraming salamat at ang next program po. Buti tayo sinasabi natin yun eh. May ganun pa talaga. Oo. May comment pa Yung iba talaga. dyan, hindi sinasabi. Next program po, News Scoop. Magbabalik po ang kapatiran sa bayan next week. To God be the glory.